Actually, boss, yun na nag-start po kami noong 2007 as small vulcanizing shop, Surplus Tires. Kaya yung una naming Vulcanizing shop, yes, MRF Tire Supply and Vulcanizing. Kapag ka yung mga tao natin masaya sa hanap buhay nila, masaya, and masisipag, doon yun yung magiging core ng business mo eh. Kasi sila yung magdadala rin sa'yo kasama mo sa success mo. Doon nagsimula na sabi nyo. Doon. Tapos, eto, tanong ko, yung first branch mo sa Dau? Sa Dau, yes. Gaano kaliit yun? Bali, 2 butas siya, nirentahan ko, natutulog kami sa taas. Bahay sa taas, bodega sa taas, then tindahan sa baba. So yun, mga kageng-geng, dito tayo sa panibagong episode ng Kwentong Bahay, Kwentong Buhay. So kasama ko ngayon si Sir Melvin Francisco ng MRF Tires. Ano bang Ultra MRF po. Ultra MRF. So Tires ang business niya ay mga tires, mugs at service ng mga sasakyan. So kung tatanungin niyo bakit ako nandito, kasi ibang klase din yung kwento ni Sir Melvin. So syempre bago lahat, mag-frame muna kami bago kumain. Tapos tuloy natin yung kwentuhan. In the Father, Son, Spirit, Amen. Bless us, O Lord, for this day gift for which we are about to receive to thy bounty to Christ our Lord. Amen. So, tangan sombrero. So, yun. Si Sir Melvin, ayan, taga San Fernando, Pampanga. Tama ba? Yes. Sige, sir, pwede kayo kumain. Taga dito talaga kayo? Yes, boss. Taga ano ko actually. Dau, Mabalacat, Pampanga. Dau, Mabalacat. Yes, may branch tayo dito. Ito yung branch natin ngayon dito sa San Fernando. So, 1 year pa lang tong branch natin dito. Ilang taon na si Sir Melvin? I'm 36 years old po. 36 years old. Yeah, Batang-bata. yes. Pero nakita mo naman yung laki nung growth. Diba? So, para sa hindi nakakalam, kaya ako na-episode to kasi sinong mag-akala na yung ganitong kalaking tindahan, hindi lang to isa, 5. Saan nagsimula si Sir Melvin? Actually, boss, yun nag-start po kami noong 2007 as small vulcanizing shop, Surplus Tires. Kaya yung una naming Vulcanizing shop, yes, MRF Tire Supply and Vulcanizing. Kasi Surplus Tires and vulcanizing shop at the same time. That was 2007? 2007. 2007? Yes, 16 years ago. So, sino ang kasama mo sa business na to? Kasama ko dito yung asawa ko. Si Madam. Yes. Yun talaga. At that time, pa 20 years old pa lang kami, boss. Siyempre, hindi ka nakatapos ng Ang bata, tama, yes. 36, 20 years old. Yeah. Hindi kami na parehas nakagraduate. Wala kaming choice kundi maghanap buhay, mag-start ng business. May anak na kayo nun? Magkakaanak na kami nun. Doon nagsimula na, sabi nyo. Doon. Tapos, eto, tanong ko, yung first branch mo sa Dau? Sa Dau, yes. Gaano kaliit yun? Bali, 2 butas siya, nirentahan ko, natutulog kami sa taas. Bahay sa taas, bodega sa taas, then tindahan sa baba. Ay, makikita nyo dyan, mamaya flash natin yung lahat ng mga kinukwento ni Sir para sabihin nyo baka boka-boka lang, baka iba. Alam nyo, kaya ako nga yung interview kasi ako mismo naman nga. Kasi makikita mo talaga kung paano mag-blossom or paano magbunga yung pinaghirapan ng isang tao. So, sir, matanong ko lang, dun sa bago marating to, hindi naman alam ko hindi to madali. Yes. Walang madali. Walang madali, boss. Ano yung pinakamahirap mong naranasan bago mo nasabi na, ay, okay na ako ngayon? Yan. Maraming rejections, boss, from suppliers. And yung everyday, talaga, na pakikibaka mo sa Basta ang mahalaga lang dito, magpatuloy ka eh. Madadapa ka, boss. Wala kang pupuntahan na hindi ka madadapa. Totoo yun. Everyday yan. Minsan, nakala natin, putang na, jackpot na tayo. Yes. Pero putang na, magulat ka na lang. Baksa ulit. Yes. Tapos ito na naman. Oo. Baba. So, ang susi lang talaga, key to success para sa'yo ay ano? Right mindset, boss. Right mindset. Diyan mag-uumpisa. Right mindset, then samahan mo ng persistence, okay ka na doon. Ano ba ang mindset mo? Ayan, para malaman nila, ano ba ang mindset ng isang Melvin? Ang isang Melvin, very aggressive talaga eh. aggressive. Talagang yung sa business, talagang... Handang sumugal. Yes. And syempre, yung pagmamahal natin doon sa mga tao ko. Kapag ka yung mga tao natin, masaya sa hanap buhay nila, masaya, and masisipag, yun yung magiging core ng business mo eh. Kasi sila yung magdadala rin sa'yo kasama mo sa success mo.
Kumbaga, Sila yung nakikare. hindi sila, kasi pag pumapasok ang empleyado na hindi sila masaya sa trabaho, wala. boss. Hindi yan Ang gaganahan. hinihintay lang nila umuwi. Yes. Pag hindi sila masaya, wala. Putang na inip yan sila. Takina, tingnan natin anong oras na ba. Gusto na Hindi nila nagagawa ng maayos. Pero once ang empleyado mo masaya. Katulad kasi nag-empleyado rin ako. Motivated. Sana pag natutuwa ako pumapasok ako everyday kasi masaya ako sa workplace. Excited ako pumasok. Ginagawa ko trabaho ko, maganda, mabilis, accurate. Sa mga botika to eh. So, natutuwa ako pumapasok. Hindi katulad yung Enjoy pagka, ka, no? yung dati na may pinag-workan ako na ayaw ko, tanga na, inantin ko, tanggal naman umuwi. Gusto ko na umuwi, di ba? Pero pag enjoy ka sa isang workplace mo, gusto mo ganado ka magtrabaho, tapos ang iniisip mo din yan is, puta, paano ma-recognize ng boss mo yung work mo na, uy, gagalingan ko, para ma-recognize ako ni Puro boss. sweldo lang iniintay. Yes, may concern din. May puso din sa may-ari. Kailangan boss happy yung tao kasi yun, nag-start ako noong 2007, 2 boss yung tao ko. Ngayon, all in all, 100 na sila. Grabe. Wow, 100 na yung Yeah. 100 na yung tinutulungan mo na mag-survive every day. Yes, oo. Yes, alam mo. Alam mo boss, yun nga, yung sinasabi ko dun sa mga tao ko. Alam mo dati, kaming mag-asawa, pangarap lang namin, syempre, maging komportable yung buhay, o ganito, ganyan. Makain ng... Yes, pagka may event kami, sinasabi ko lagi sa tao ko, kunyari, pagka yung Christmas party namin, sasabihin ko sa kanila, yung importante, itong mga pamilyan to eh. Yung maumasa. Na yung maasa dito sa negosyo mo, hindi lang pala basta ikaw yung dapat komportable. Dapat sila rin. Kaya yun yung nag-fuel up sa akin kung bakit may mga branches na ganito, nagtatayo akong ganito. Kasi mas marami ka nagtatrabaho, mas masaya ka. Actually, nandun yung enjoyment mo, yung doon sa mga tao mo din. Lumalaki, no? Yes. Yung growing, yung nakikita mo talaga yung pinagpaguran. Yes. So, actually, ikaw, hindi mo to yung minana. Walang inheritance. It's your own. So, pagdating ng panahon, ito na yung mamanahin ng mga anak Totoo mo. yun, boss. Tapos yung mga anak mo naman, kung talagang dapat, ngayon pa lang, ready na rin sila dyan. Di ba? Para, kumbaga, legacy na yun, sipag mo na yan eh. Kumbaga, pag lumaki pa ito ng lumaki, makikita mo na yan yung legacy na, ay, si dad ko yan. Yes. So, ako, anak mo ko niya, anak mo na ako, na-transfer na natin sa kanya, pero still, it's your legacy na nagsimula na ma-build yung MRF. Yes. Diba? Ako, yun din yung pinapangarap ko na someday, sana. Yes. Like yung Pinoy Sponsor, meron nakatatak, diba? Yung talagang tatatak sa tao na yun, parang legacy mo na yan, na hindi na nila yun mabubura. At ipapamana natin generation through generation, di ba? Kasi, ang naman natin, wag maghirap yung sunod natin. Kasi tayo, naranasan na natin yung hirap. Totoo yan, boss. Nagkapera na tayo. Gumagastos na tayo. Na-afford na natin. Totoo. Kumbaga, meron pa tayong mga gusto sa buhay, pero hindi na tayo sobrang naghahanap. I'm speaking for myself. Yung iba kasi hindi din pares natin. Maraming hinahanap pa kahit andyan na sila lahat. Kasi ako, gusto ko lang talaga yung security nung generation ko. Mga anak. Totoo yun. Sa akin, para kasi halos lahat na nagawa ko. Ayaw natin maranasan ng mga anak natin. Exactly. Naranasan natin. Hindi na sa atin. Yes. Yung, diba? Yung dati, boss, nung nag-start ako dati, sasakay ako, boss, ng bus, papunta ng Manila. Mamimili ako doon sa mga tindahan. Tapos isasakay ko rin sa bus yung mga paninda ko. Sa ilalim, doon sa Tamlolo, yung sa Philippine Rabbit. Sasakay ko doon, boss. Pinapagulong ko sa terminal. Parehas tayo nun. Kasi probinsya tayo, Cavite ako, Pampanga ka, Manila. Araw-araw yun. Nabiyahe tayo, di ba? Araw-araw yun. Maaga ka alis. Kuha ng paninda. Bababa mo sa lugar mo. Doon mo ititinda. Di ba? So, malaking tulong din, syempre, yung nabanggit ko kanina, boss, yung partner mo, kailangan very supportive. Yes naman. Yan ang isa sa pinakasusi at sikreto. Ang asawa. Yes. Ang dami kong kilalang negosyante na sobrang successful because of their wife. Na, hindi naman porket sinabi mo na dahil sa asawa mo, sila na yung dahilan talaga. Pero napakalaking factor. Kasi sila talaga yung nag-guide sa'yo. Kasi ang lalaki, puta, alam mo naman, lalo pagka puro lalaki, puro happy go lang. Pero pag lagi mong iniisip yung asawa mo, medyo nag-iiba eh. Kahit minsan Miss Minchi na yung asawa mo kontrabida. Tawag ko kay Labs, Miss Minchi na. Sita ng sita. Pero yes, boss. Madapa ka man, yan ang mag-cheer up sa'yo na bumangon ka. Oo. Walang... Di ba? Yung alam mo yung kahit
alam mo naman na nanghihina na rin sila sa nangyayari. Pero doon sila to cheer you up. Alam niya, down tayo. Yes. Di down din siya. Alam mo naman, down din siya. Siyempre, pag down tayo. Pero andyan sila to cheer. Oy, kaya mo yan. Doon ka ulit At mabubuhay. hindi mo yun makikita sa ibang tao. Walang ibang taong magpo-provide sa'yo ng ganong klaseng support. Asawa mo lang. Totoo. Yan. Totoo So, yan. Sir, MRF, maraming salamat. Alam mo, nakaka-inspira. So, sana nakita nyo, from vulcanizing shop, nakita nyo naman, mamaya, nakita nyo naman sa video yung mga kung ano na yung meron sa MRF. So, Lima na. sa lahat ng mga, katulad lang ko sinasabi, wag lang kayong hihinto, walang tigilan, walang, Tuloy-tuloy kahit ano man yung mangyari, kahit wala kang puhunan. Kasi usually, yung problema nila, paano ako magsimula? Yung mabigat kasi doon, boss, po, yung excuses palagi. Yes. Start mo na muna. Start Oo. small. Always start small kung walang po. Oh, kung wala, yung tama, start small. Yun naman talaga eh. Kaya naman eh. Kung ano yung kaya, siya ka na magangad ng malaki mo. Yes. Pag na doon ka na kasi nag-start ka ng kung saan dadating yung malalaking opportunity. So, Yan ang lagi niya tatandaan. doon sa may inspire tayo sa may mga storyng ganun. Kasi hindi biro yung mga pinagdaanan ng mga businessman din yan eh. Hindi. Yung story niya, doon tayo bumibilib. Ako, boss, lagi ako nagbabasa ng mga stories ng mga Ako din. ng mga successful na It is tao. sa mga movies, Yes. diba? Bibilib ka kung paano nilang ginawa. Kaya Hindi namomotivate yung mo biro. yung sarili mo na, tangina, nagawa nga niya to eh. Bakit hindi mo to kayang gawin? Totoo From yan. nothing din yun ah. Totoo. Ang dami kasi talaga nag-PPM. Boss, pengen naman punan. Kailangan para mapagsimula. Diba? Dinanan ko din yun. Actually, tapos sa mga kwento nga, sabi ko, may pinsan akong tumulong sa akin sa punan. Nangutang ako. Kunyari ikaw, nagpo-post ako ng G-Shock. Wala akong punan eh. Mahal, parang mga 7,000 yung bibili niya. So, sabi ko sa kanya, post ko 7,000. Yung pinsan ko, gusto niya, magkano yan, Jay? Sabi niya, 7,000 yan, posted. Pero ang puhunan nun, mga nasa 6,000 lang. Sabi ko, potangin mo naman ako ng 6,000. Pumayag siya. Nabili ko yung 6,000, binenta ko sa kanya 7,000. Tumubo ako ng 1,000. Less mo na yung pamasahe, mga 300. So, may 700 ako. From doon, dire-diretso na lang. Pre-selling na lang ako. Ang tawag doon, parang, sa online kasi ako, yung pinapost lang natin yung stocks ng supplier. Pre-order. Pre-order. Parang gano'n. Pre-order. Kasi wala tayong puhunan. So, gano'n din yung... Pagkabayad, bili. Hingi muna yung... Halap ka muna ng magtitiwala sa'yo unang buyer. Yes. Importante yun eh. Pwede nyo gawin yun. Yun talaga. Yung magtitiwala na payment first. Bayaran mo muna. Alam nyo... Deliver ka naman sa'yo. Katulad yun yung piso ko, kaya mahal na mahal ko. Kasi naintindihan niya, kahit alam niya tutubuhan ko. Kasi... Tama. Negosyo yun eh. Di ba? So, sinuportahan niya ako. Boss, ang pinaka-importanting puhunan sa buhay natin, lalo sa mga negosyante, is yung pangalan natin. Yes. Kung hindi tayo sira sa tao, sira sa mga kaibigan, pagkakatiwalaan tayo ng tao, doon mag-i-start yung una mong business. Yan. So, yun ay isa sa mga importante. So, daming ko natutunan kay Sir Melvin, di ba? Kahit sama rin natin Sir Andrew dito. Ito, iba kasi nito, puris Paul to eh. Puris Paul to, di ba? So, tsaka na natin interview to sa Puris Paul to. Sige ba sa Sir Melvin. MRF, ang initials ng MRF stands for Melvin Rose San Francisco. Melvin Rose San And dun yung Francisco. mga anak namin, MRF. 4 na daughters namin. May nabasa ako something sa negosyo. Alam mo ba na usually halos lahat ng mga negosyo talaga name ng pamilya nila. Tinatayo yung mga successful din. Kung bakit talaga nakakabit sa yung pangalan. Kunyari, tulad niya na MRF, yung mga, di ba, sila CEO of company, mga puro talaga apelido nila, ano. Ako minsan iniisip ko, parang kailangan ko na ata mag-Lusadas, pero kasi Toyo na talaga yung, pero, paano mo gagawin? Nababasa ko sa talaga yun, ang daming, talaga, puro pangalan nila yung nilalagay sa business nila. Yung mga, nabasa ko yun. Usually, puro apelido nila. Doon sila nakikreate ng branding nila. Yes, ganun talaga. So, initials. Mga pangalan. So, yan. So, tandaan nyo MRF, Sir Melvin, sa mga taga-Pampanga. Hindi lang taga-Pampanga ang kinikater nito. Kahit saan lugar, NCR, kahit saan, may shipping din siya. Meron nga siyang kanina na in-offer na promo ng mga home service, di ba? May delivery and installation. So yun, kwentong bahay, kwento ng buhay ni Sir Melvin R. Francisco. Maraming salamat. Ito, Ma'am Geng, kakain na kami.